Yan. So sige po, bago tayo mag-dig deeper sa salita ng ating Panginoon, inaanyayahan ko po kayo na yumuko. Kala niyo po tatayo, no? Dayuko lang po tayo and let us pray. Heavenly Father, Lord, maraming salamat nga po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord God, for renewing our strength, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil you brought us here today, Panginoon, dahil we know, Lord God, that you have a message for us, Panginoon. Lord, I pray that you open our hearts, our minds, Panginoon, na maintindihan namin, Panginoon, kung ano po yung nais mong sabihin at ituro sa amin, Panginoon. And Panginoon, nawa, Panginoon, ay ma-apply po namin ito sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, I pray that you remove every distractions, Panginoon, yung mga iniisip po namin, inaalala, wino-worry, Panginoon, we give it to you, Panginoon, and may we be able, Lord God, to focus, Lord God, on your word this day, Panginoon. Lord, we praise you, we thank you, and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Yan. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo ngayon, hindi aksidenteng nandito ka? Yan. Madalas po natin marinig yan, di ba? Madalas natin marinig yan inside the church. Pero I believe na hindi talaga aksidente na nandito kayo ngayon. Kasi sabi ni Mami Sally, di ba, na meron palang purpose sa atin ng ating Panginoon. Amen? And the Lord wants you to know what's your purpose. Ano yung kung ba sorry po, nahirapan ako magtagalog. Why God called you today? Kaya na lang po magtagalog. Kung bakit ka tinawag ng Panginoon ngayon to be inside the church? Because the Lord wants to reveal something in you. Amen. So what is our theme for this whole month? Amen. Sino po dito yung somehow is alam niya na ang identity niya kay Kristo? Amen? May realization po ba all throughout this month? Ilang weeks na po ba? 2 weeks that has have passed. Yan. Alam niyo na po ba yung identity niyo kay Christ? Na tayo ay ano? Ano po ba? Sige nga, give me one. What's your identity in Christ? Children of God, I am forgiven. I am loved. Ano pa? I am blessed. Yan. Ano pa? I am called, I am healed, I am whole, I am saved. Kumanta na po kayo, nilalokan niyo ako eh. Pero it's a good declaration, amen? Alam po natin yon, pero sometimes we forgot kung sino tayo sa harap ng ating Panginoon. Tama po? No, kapag kayong nasa bahay ka na, sabi ng Panginoon, I am blessed, pero dumating yung mga bills. Do you still feel blessed? Yes. Pag dumating yung mga alalahanin, do you still feel blessed? Yes. Very good, very good. Palakpakan nyo naman yung mga sarili nyo. Why? Kasi yun po ang tinawag sa atin ng Panginoon. And God wants us to walk on our identity. Hindi lang every Sunday, kundi every day of our lives. Bakit? Alam niyo po, ito yung isa sa na-realize ko. Diba, alam niyo na po yung testimony ko kung gaano kapangit yung past ko. Alam ko po yung identity ko, pero hindi ko po nilalakaran. Alam kong pinatawad na ako, nilinis na ako ng ating Panginoon, pero parang hindi ko tanggap. Gano'n na, Lord, sure ka ba? Pinatawad mo ko. Grabe yung mga nagawa ko. Grabe yung mga kalokohan ko dati. Sure ka ba na pinatawad mo ko? Or Lord, nagda-doubt ako na pinatawad ako ng Panginoon. Pero alam niyo po, the moment that I start believing na ako'y pinatawad na ng ating Panginoon, na ako'y binago na ng ating Panginoon, na yung dating ako ay wala na, alam niyo po, doon gumuot kumilos ang Panginoon. Doon ko na-realize na, oo nga no, yung dati kong buhay, yes, nakakahiya, pero salamat sa Panginoon dahil sa kanyang ginawa, ako'y nabago na. And that testimony ay nagagamit para pa sa ibang mga kabataan, sa iba pang mga tao na nakaranas din nun. Alam niyo po bakit ko na-realize yun? Kasi po parang 3 years ago,
3 years ago ba yun? Or 4, ganon. Nung shinare ko yung testimony ko, parang after nun, parang feeling ko pa rin nakakaya. Lord, dapat di ko na shinare. Parang dapat di ko na lang sinabi, dapat sinarili ko na lang. Tapos ito po, kahapon po kasi may youth jam uli. Tapos may mga batang nag-approach sa akin. Sabi nila, ate, ikaw ba yung nag-testimony doon? Yung dati, yung dyan daw po sa may ano? Sabi ko, yes, ako yun. Ate, alam mo, sobrang nakaka-bless yung ganyan, ganyan. Sabi ko, hala, talaga naaalala niyo pa ako nga, hindi ko na maalala kung kailan ba yun eh. Alam niyo ba yung gano'n na parang akala ko wala lang, Lord, akala ko nakakahiya, pero yun pala yung mga nakakahiyang bagay sa atin na binigay natin sa ating Panginoon and we let God move into our lives is ginagamit niya pala. Amen? Kaya I challenge you. Yung mga past nyo po, yes, nakakahiya yan, but once you give it for the glory of our Lord, alam nyo po, yung sting na parang nakakahiya, nawawala po yun. And napapalitan ng, it is by God's grace lang talaga, that's why I am here. It is by God's blessing lang talaga, kaya nakakatayo ako sa harap nyo, kasi I am nothing without Christ. Amen? Sabi nga po, di ba, nung sessioner ni Pastor Joel sa R&R natin, sino yung mga matend? Yes. Sino yung gising? Ayan. O sabi doon, di ba? God creates us out of nothing. And then sabi doon, until we are nothing, God can do nothing. So hanggat wala, tawag dito, yung mga pinangahawakan natin, pinagyayabang natin, hanggat hindi nawawala yun, hindi makakagawa ang Panginoon. But once you feel na you're broken, na parang nakakahiya, Lord, ang pangit, ganyan, that's the time that God can do something. Amen? So kung right now you feel like you're broken, you feel like ang pangit ng buhay ko, Lord, dapat ganito mo ko pinalaki. Dapat dito sa pamilyang to mo ko binigay eh. Yoko yung pamilya ko eh, ganyan. Pero alam niyo po, once you give it all to God, the Lord can do something in your life. Amen! Amen. So ngayong umaga pong ito, ang atin naman pong pag-uusapan ay overcoming insecurity and comparison. Sabihin nyo nga po, overcoming insecurity and comparison. Bakit mahalaga to sa bakit mahalaga siya in knowing our identity in Christ? Sino po dito yung aaminin sa sarili niyo na lang po na minsan you can't stop comparing yourself to others. Pag nag-i-scroll ka sa social media, nakita mo yung family nila nasa vacation. Ay, sana all. Parang last year kami din ganito, pero ngayon sa bahay lang kami. Di ba? Nagsa-self-pity ka na o kaya, uy, buti ba siya may boyfriend? Ako wala. Uy, buti ba yung family nila ang saya? Ako hindi kompleto yung family ko. Wala akong nanay, wala akong tatay. Yung nanay ko nag-ibang bahay. Hindi nag-ibang bansa, nag-ibang bahay. Di ba? So sometimes, those things na nakikita natin through social media affects our identity. Tama? Totoo po ba? Or ako lang po yung nakaka-feel ng gano'n? Uy, sana ganito rin yung katawan ko. Grabe, oh. Diba? Parang, nung na-realize mo, sabi mo, ba yan? Ang ano ko naman, Lord, bakit naman ganito? Diba? Totoo po yun, diba? And sometimes you feel insecure. O, sa mga may asawa dito, o, diba? Na parang pag nakita ka ng magandang babae, kunyari, uy, tinan mo, ang ganda niya, tapos sinig ng asawa mo. Ikaw nagpakita, tapos maya-maya inaaway mo na. Bakit maninig na? Ganyan. O, diba? Ganun po ako nung may boyfriend pa ako dati. Yan. So, diba? Ganun tayo minsan. We feel insecure. And once we feel that insecurity, doon na pumapasok yung comparison na, uy, bakit ganito? Ganyan. So, the Lord wants to tell us today that, sige po, next natin. Yan. Can you read it? 1, 2, 3, go! Yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ay pinili. Hindi ikinumpara. Amen. Praise the Lord. So sabi po dito, bakit ito mahalaga? Bakit mahalaga yung identity natin kay Christ? Because what you believe about yourself determines how you live. Totoo po ba yun? Kung ano yung pinaniniwalaan mong sino ka, ganun ka mamumuhay. Tama? Naalala ko dati, nasabihan ako na, hindi, pasaway ka talaga. So sobrang parang inis ko.
inis ko na parang pagod na ako, lagi ko narinig, sige magpapakapasaway na lang ako kasi gano'n naman yung tingin niya sa akin eh. Tama! 'Di ba? O, kunyari, sa mga nanay, o tingin sa inyo ng mga anak nyo, laging galit. Laging magagalitin kayo. O, 'di ba? Sabi niyo, sige magagalit na lang ako kasi lagi niyo naman tingin sa akin, galit ako kahit hindi naman kayo galit. Tama po ba? Sa mga anak na nandito, anong tingin sa inyo ng mga nanay nyo? Batugan? Tamad? Tama ba? Ano pa? Palasagot? Sometimes, ayaw naman natin yun, pero dahil yun yung tingin sa atin is, sige, ganun na lang din ako. Yun na lang paniniwalaan ko kasi yun yung sinasabi nyo. Kaya napakalaga po na we know our identity in Christ because that's how we're gonna live. Sabi dyan, kapag tingin mo sa sarili mo ay kulang ka, you will live in fear. Kapag tingin mo ay parang napag-iwanan ka na, sino yung kagaya ko ganun? Parang feeling ko na pag-iwanan na ako, yung lahat ng classmate ko, may asawa na, may pamilya na, ang ganun ng buhay. Tapos ako parang, Lord, kaka-resign ko lang, wala akong work, anong gagawin ko sa buhay ko? Feeling ko na pag-iwanan na ako. Nung na-feel ko yun, alam niyo po yung naramdaman ko, nakaramdam ako ng pressure, na parang kailangan ko na ganito, ganyan, 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 ganyan. Hanggang sa hindi na ako makatulog sa gabi, kakaisip, Lord, paano ba? Ano bang gagawin ko sa buhay ko? Ganyan. Na sobrang na-bothered na ako. Pero you know what? The Lord has a perfect time for each and every one of us. Nauna man sila, hindi porket nahuli ka, ibig sabihin, kulelat ka na. Tama? Kasi ang Lord, He continues to work in our lives. Amen? Hindi pa huli ang lahat. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. Yan. Kung sa tingin mo pasaway ka, hindi pa huli ang lahat. Kung sa tingin mo matigas ang ulo mo, hindi pa huli ang lahat. Amen? The Lord can still change us. Sabi nga, from glory to glory, kaya tayong baguhin ng ating Panginoon. Amen? Because when we know our identity in Christ, we live with, first, confidence. Tama po ba? No? Na kapag dumadaan tayo sa pagsubok, for example, ngayon, di ba? Alam natin, kagaya ng sagot niyo po kanina, na pag dumating na yung mga due date, yung mga bills, we know, we're confident. The Lord, I am blessed pa rin kahit may mga bills kami na hindi ko alam kung paano namin babayaran. Tama? You have that confidence. What else? You have that peace. Nakakatulog ka pa rin kahit si mama lang yung may work sa amin. Nakakatulog pa rin kami ng bukas aircon, bukas yung 4 na electric fan. Nakakala mo ewan ko kung saan namin pinupulot, pero sa garden po namin may nakatanim doon na money tree. Hinuhugot lang. Doon mo nang gagaling yung pera namin, di ba? Because if wala si Christ, anong gagawin? Hindi, patayin mo na yung aircon, wag na tayong mag-aircon, wag na tayong mag-ilaw. Yan, patayin mo na kaya yung breaker. Para wala tayong kuryente, walang magbabayad, di ba? But we have that peace because we know that God is our provider. Amen? And we are the child of God, di ba? We can ask everything, anything to our Father. Amen? And when we know who we are in Christ, we have a purpose. Amen po? We know now how to live our lives. Tama? Ano yan, Mami Sally? Anong purpose natin? Yes? Yes? Yes, we have a mission. Amen. Makikita natin yung mission na yan sa Matthew. Amen. Ang sabi doon, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hindi po amen. Holy Spirit, teaching them to obey what I have commanded you. Pag sabi po doon, pag tinuruan daw natin sila kung paano i-obey yung tinuro na ating Panginoon, ito pangako ng Lord, surely I will be with you till the end of age. Amen? That's a very, very good promise ng ating Panginoon. Napakagandang promise ng ating Panginoon that He will be with us till the end of age. Amen? Amen. Sorry po, ang haba po ng mga sinasabi ko. Parang hindi po pagod, no? Ayan. So today, I want us to focus on these verses. So, yan. Pwede po bang sabay-sabay niyang basahin? 1, 2, 3, go!
Lahat ng ginawa mo talagang amazing. Alam na alam ko yan. Amen. Napakaganda po, no? This verse is written by King David. Alam niyo po, bago niya sinulat tong verse na yan, sa mga naunang chapters, sinulat niya kung gaano siya ka-broken, kung gaano ka-painful yung experience niya. Na dumating sa point na parang he feel na wala na akong kwenta, alam niyo yun, wala na siyang mapagmamalaki sa harap ng Panginoon. But, alam niyo po ginawa ni David, parang napansin ko dun sa chapter 38 and 39, binago niya yung mindset niya. Dito niya nasulat na dinideclare niya, alam kong hindi ako ginawa ng Panginoon na ganito. And ito na po yung sinabi niya na ang Panginoon na nag-create sa buong katawan ko, talaga namang amazing yung pagkakagawa niya. And he start glorifying the Lord kahit na ganun yung mga experiences niya. And alam niyo po, ganun ang gusto ng Panginoon na gawin natin ngayon. Na pangit man nakikita natin sa buhay natin, na parang hindi man umaayon lahat sa gusto natin, na parang, Lord, gusto ko ganito, gusto ko ganyan, gusto ko, di ba Lord, nakakilala na ako sa'yo, dapat ganito na yung buhay ko. Nagsaset tayo ng standards, pero nag-fail tayo. And pag nag-fail tayo, nadi-discourage tayo. Ayoko na mag-church, nakakahiya. Parang tawag dito, nalabas ko yung galit ko, nakakahiya, ayoko na mag-church. Ayoko na mag-church kasi ganito, parang wala naman nagbabago sa life ko. Parang hindi naman buhay yung salita ng Panginoon sa buhay ko, or nagkakasala pa rin ako. Pero alam niyo po, once we change our mindset, sabi nga, totoong may battle na hindi natin kayang labanan sa sarili natin. That's why, di ba po, last month, we have victory in Christ. That's why Christ is here. Kasi alam ng Panginoon, hindi natin kaya mag-isa. Amen? Only the Lord can do it. At once we acknowledge na alam natin ang identity natin kay Christ, once na mineditate lagi natin na, Lord, hindi, pinatawad mo na ako, binago mo na ako. Alam niyo po, ang laki, ang ganda ng kayang gawin ng Panginoon sa buhay niyo. Amen? The Lord can use you. Hindi ka lang niligtas ng Panginoon para umupo dyan. Para butasin mo yung upuan dyan. The Lord save you so that you can tell others what the Lord has done to you. Alam niyo po yung sinasabi na, the joy of the Lord is my strength. Akala ko dati declaration lang siya kapag napapagod na ako. Sabi ko, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Pero Lord, pagod pa rin ako eh. Totoo ba? Totoo bang bibigyan mo ako ng kalakasan? Alam niyo po, totoo pala. Kasi na-experience ko siya. Kapag nagawa mo talaga yung nagpapasaya sa ating Panginoon, ano po yon? Alam niyo po ba ano nagpapasaya sa ating Panginoon? Yes, win souls, diba? Magdala ka ng kaluluwa sa ating Panginoon kasi desire ng Panginoon na ang lahat ng tao ay maligtas. So kapag ka nakapagdala ka ng isang kaluluwa sa ating Panginoon, literal po talaga na mafe-feel mo na God will renew your strength. Parang totoo ba, Pastora Dean? I challenge you, subukan nyo po. Yan, kung ngayon po ay parang napapagod na kayong magsimba, napapagod na kayong pumunta sa church, napapagod na kayong gawin yung mga bagay for our Lord, try doing yung kinumad na ating Panginoon, which should be our first priority, which is to go and make disciples of all nations. You will feel that God will renew your strength physically, spiritually, and in all areas of your life. Amen? Amen. So, can you declare this one? Next po tayo. Yeah, 1, 2, 3, go! You are enough. Sabihin mo nga isa pa. Tawag dito? Sarilinin po natin. Internalize yan. Let's internalize. Sabihin mo, I am enough. I am enough. I don't need to prove anything. I am enough. Amen? We are enough po. Yan. So I have 8 things na I want to share with you on how we can overcome our insecurity and comparison. So unang-una po dyan. Sabi dyan, know that God knows you. Yan, next po natin. Yan.
So, to overcome insecurity and comparison, we have to know na kilala tayo ng ating Panginoon. Amen? Sabi mo nga, salamat Panginoon, dahil kilala mo ako. Ayan. Sabi po sa Psalms 193 verse 1, O Lord, tiningnan mo ang laman ng puso ko, kilalang kilala mo ako. Alam niyo po, kapag katahimik kayo, pag feeling niyo walang may alam nang nangyayari sa buhay niyo, kilalang kilala kayo ng Lord. Kilalang kilala ng Panginoon kapag masaya ka, pag malungkot ka, kapag wala kang pera, alam na ng Lord yan. 'Di ba? Pag mainit na yung ulo mo, alam ng Lord yan kung bakit ganyan ka. Yan, sabi diyan, kilalang kilala tayo ng ating Panginoon. At sabi nga po dito, kilalang kilala rin ng Panginoon yung pain natin, yung fears natin, yung mga insecurities natin, alam na alam ng Panginoon yan. And yung mga silent battles natin, alam na alam yan ng Panginoon. May mga pagkakataon na feeling natin parang walang nakakita sa akin, Lord. Parang wala naman nakakapansin sa akin. Ayoko na sa church kasi parang wala naman kumakausap sa akin. Alam niyo po, every time that you will feel that, alalahanin niyo po na kilalang kilala ka ng Panginoon. Amen? Yan. Sabi ng Panginoon, nakikita kita. Yan. May times na may ignore ka ng mga tao, hindi ka mapapansin, hindi ka pipiliin. But God, sabi nga, pinili tayo na ating Panginoon. Di ba sabi sa kinanta natin kanina, na pinili tayo na ating Panginoon, we are chosen. I know who I am. Amen? Sabi nga, tayo ay para sa ating Panginoon. So sabi dito, kapag kilala ka ng Creator, bakit approval ng creation ang hinahabol mo? Di ba? Bakit approval ng tao ang hinahabol natin? Kilala pala tayo ng Creator. So, I wanna share this thing. Alam ko po na-share ko na to parang last 2 months ago. This is how our identity are being viewed by the world. Sabi po dyan, para ikaw ay magkaroon ng identity, kailangan may achievement ka muna. O kailangan may mga nagawa ka muna. For example, kailangan nag-top ka muna. O for example, kailangan pumayat ka muna. Ano pa yung mga achievements sa tingin niya para ma-accept ka ng world? Kailangan may pera ka, may status ka. Tama po ba? Yes, pag may napatunayan ka na, for example, kapag nakagraduate ka na, doon ka pa lang magkakaroon ng significance, doon ka pa lang magiging importante, doon mo pa lang mafe-feel na may value ka na, tama? Kaya madalas sa mga bata ngayon, feeling nila wala silang kwenta. Kasi sobrang taas ng standard ng mundo, sobrang taas na. Kaya sobrang hirap sila sa pag-aaral. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong maghirap sa pag-aaral. That is right, because you do it for the glory of our Lord. You want excellence in your study to glorify the Lord. But sometimes, kapag ka nakaramdam na or naka-experience na ng failure, feeling na nila, wala na silang value, wala na silang identity, hindi na nila alam. Tama po? So sabi dyan, pag may achievement, may significance, doon ka palang magkakaroon ng identity. At kapag ikaw ay nagka-identity na, doon mo palang mafe-feel na tanggap ka ng mundo. Tama? So once na nakiayon ka pa lang sa kanila, once na may napatunayan ka pa lang, doon ka pa lang nila matatanggap. And sometimes, to be honest, as a anak, minsan ganun yung feeling natin sa family natin. 'Di ba? Hanggat hindi ka pa nakakapag-work, hanggat hindi ka pa nakakapagbigay, hindi ka pa nakakaambag, feeling mo, wala kang, hindi ka accepted ng family, feeling mo pabigat ka lang, 'di ba? But, here's the good news. This is our identity being viewed by our God. Ay, parang nabago. Magkaiba yun. Na-edit nyo? Yan. Sige, sasabihin ko na lang po. Nabago po eh. So, how's our identity being viewed by our God? It starts with palitan na lang yung worldview, gawing God's view. Sabi dyan, acceptance yung una. Na wala ka pang ginagawa, sabi nga, while we are still sinners, nung mga makasalanan pa tayo, namatay si Jesus para sa atin. Amen? Wala ka pang napapatunayan, accepted ka na ng ating Panginoon, pwede mong palakpakan natin ng Lord. Diba? Wala ka pang nagagawa, minahal ka na ng ating Panginoon. Amen?
So ganun ka kaimportante sa ating Panginoon na kahit nagkakamali ka, kahit nagkasala ka, kahit ano pa yung ginawa mo, accepted ka na ating Panginoon. And dahil sa accepted ka na ating Panginoon, we have our identity in Christ. Amen? O anong identity natin? Tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? And dahil may identity na tayo, meron na tayong significance. And once we have a significance, that's the time na we achieve something for the glory of our Lord. Amen? Kaya doon po natin nasabi na, Lord, it is by your grace lamang po talaga, Panginoon, yung mga achievements natin. Amen? Sobrang bait po ng Lord, no? Kasi ang hirap naman kung mauuna yung achievement. Eh Lord, paano kung wala akong pera para makapag-aral, wala akong ganito, para ma-provide yung everything, di ba? So, Lord, ibig sabihin ba nun, hindi mo na ako matatanggap? Diba? Kaya nga po sabi, it is by God's grace you have been saved through your faith in Christ Jesus. Yan. So, that's our first one. Sabihin nyo nga po, ano yung una natin? Know that God knows you. Second thing, sabi dyan, to overcome insecurity and comparison, we have to accept how God created you. Kailangan po natin tanggapin kung paano tayo nilikha ng ating Panginoon. Amen? So kung ganito man yung buhok ko, tanggap ko yan. Kung ganito man yung ilong ko, kailangan tanggapin natin yan. Kung medyo singkit man yung mata natin, we have to accept that. Tama? O kung minsan bulol man tayo magsalita, we have to accept that because that's how God created you. O sabi dito, verse 2. Sa Psalms 193 verse 14. Palagay na lang po. Yan, sabi dyan, pinupuri kita. Yan, padaanin lang po natin sila. Yan, sabi dyan, pinupuri kita kasi ang galing ng pagkaka-create mo sa akin. Lahat ng ginawa mo, talagang amazing. Alam na alam ko yan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. So sabi po dyan, we are fearfully and wonderfully made by our God. Gabi po, no? Dinataya tayo ng kaaway, oh. Diba? Kasi ito battle talaga natin to. Hindi natin matanggap how the Lord accepts us. Amen. Ayan, dinig niyo naman po ako. Okay, praise God. Thank you, Jesus. Lord, I pray, Lord God, na Lord, may mga distractions man, Panginoon. But I pray, Lord God, that you put this in our hearts, Lord God, na maintindihan namin ang iyong salita. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. So the Lord wants to tell you today na hindi ka aksidente. Na hindi hindi yung sana iba na lang ako, Lord. Sana hindi na lang ganito yung pagkakalikha mo sa akin. Alam niyo po, no matter what your physical, ano man yung physical na itsura natin, the Lord still accepts you. Ano man yung ugali mo, tanggap ka ng Panginoon. Amen? And by God's grace, kayang-kayang baguhin niya na ating Panginoon. Sabi nga po, God intentionally designed you. So, di ba sabi po doon, hinubog tayo into image and likeness of our Lord. Amen? So, stop comparing yourself, your face, your body, yung personality mo na, Lord, bakit ba kasi mahihain ako? Bakit ba kasi takot na takot ako magsalita? Yan. O yung gifts mo. Lord, bakit ba hindi mo ko binigyan ng gift sa pagkanta? O, bakit pag sayaw yung binigay mo, gusto ko kumanta? Si Ate Pray na alala ko doon. Diba? O Lord, bakit ba kasi yung gift na binigay mo sa akin is pagsasalita? Hindi ko tuloy matigilan magsalita. Ayan. Or Lord, bakit ba kasi ganito yung nangyari sa buhay ko? Why my story is like this? Bakit hindi na lang ako pinanganak ng anak ng prinsesa, ng hari, 'di ba? Bakit hindi ako taga-England, Lord? 'Di ba? Bakit ako nasa Pilipinas? Ang init tuloy, 'di ba? So minsan ganun po tayo, nagrereklamo tayo sa ating Panginoon, pero sabi nga diyan, accept how God created you.
So ano man yung itsura mo, nasaan ka man ngayon, ano mang pamilya yung kinabibilangan mo ngayon, yan. Ano mang pamilya yung kinabibilangan mo ngayon, ano man yung personality mo, ano man yung gifts mo, ano man yung story mo, let us accept it. Why? Because the Lord can still do something into our lives. Amen? Amen. Kayang-kayang gawin niya ng ating Panginoon. Ayun yung binabali ng Panginoon sa atin. Yung mindset natin. Alam niyo po, bakit? Kasi 'di ba nung dumating yung pinadala yung Savior sa atin, hindi matanggap ng mga tao. Bakit? Yan ba yung magliligtas sa amin? Pinanganak yan sa sabsaban? Yan ba yung magliligtas sa amin? Wala namang, alam niyo yun, yung pinanggalingan niya, hindi naman hari. So akala ng mga tao, yung panggagalingan or yung bloodline na magiging savior nila is magiging from the bloodlines of the kings. Na parang paglapag ng savior, powerful agad siya, na malaki agad yung influence niya. Pero alam niyo po, binago lahat yun, di ba? Pinanganak nga siya sa sabsaban. And ayaw maniwala ng mga tao. Pero sabi nga, doon pinapatunayan ng ating Panginoon na kung ano man yung nangyayari sa atin ngayon, God can still do something in our lives. Amen? Sabi po dyan, comparison sometimes make us forget that God created us intentionally. Amen? Na kung ano man kung ano man ikaw ngayon, once you start comparing, nakakalimutan natin kung paano tayo kinreate ng ating Panginoon. We are unique. Amen? And sabi nga, kahit iba-iba man tayo, in that uniqueness, di ba, nandun yung harmony. O sabi nga, paano pag lahat tayo drummer? Di naging kagaya tayo kanina, di ba? Ati-atihan yung labas natin. Paano pag walang magaling kumanta? Walang sumasaya? Walang marunong maggitara, di ba? O paano kung walang straight to the point magsalita? Paano pag lahat tayo tahimik, introvert? Di Sunday service natin, nagtitigan na lang tayo. Di ba? Amen? So we are all uniquely created by our God. Sabi nga, stop comparing, start appreciating. Amen? Why? Yan ang pinakamagandang gamot sa gantong sakit, sa comparison. Start appreciating, Lord. Ang ganda-ganda ko ngayon. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, kasi ang saya ng pamilya namin, wala man kaming pera, pero kumpleto kami. Di ba? Salamat, Lord, kahit na ganito yung nangyari sa akin, alam ko na may kaya ka pa rin gawin. Amen? So, can we say, I will start appreciating ano man ang binigay ng Lord sa akin. Yan. Bakit? Sabi nga po sa Hebrews 12 verse 1, let us run with endurance the race set before us. Sabi dyan, before us, hindi them. Diba? May kanya-kanya tayong race. So kung nahuhuli ka man, kung feeling mo ay parang walang nangyayari sa buhay mo, huwag kang ma-pressure because the race is set before you. So don't compare yourself to others. They have their own timeline. Meron ka rin sarili mong timeline. Amen? Sabi nga, hindi porket nauna sila, nahuli ka na. Tama? Yan. And, eto pa, pinakadelikado. Sabi dyan, comparison kills contentment, but gratitude restores joy. So yung comparison, pinapatay nun yung contentment natin na makontento na tayo sa kung anong itsura natin, sa kung anong buhay natin ngayon. Pero sabi dyan, ang puso namang mapagpasalamat, nire-restore nito yung joy. Amen? So start appreciating, accepting how God created you, and let's give all the glory and thanksgiving to our Lord because it restores joy. Amen? So, pang-ilan na po ba to? Pang-apat. So sabi dyan, anchor your worth in the cross. Thank you po. Sabi dyan, mga makasalanan pa tayo nung namatay si Christ sa atin. Yan. Nung namatay si Christ para sa atin. So, yung worth po natin, hindi siya nakabase sa grades natin, hindi nakabase sa income natin. Yung worth mo, pag 50K to 100K yung kita mo, mataas-taas yung worth mo. Diba? Hindi po ganon. So sabi dyan, yung worth mo hindi nakabase sa appearance mo,
Hindi nakabase kung ilan yung nag-like sa profile picture mo. Yan. Kung ilan yung nag-heart sa post mo, yan. Kung ano yung na-achieve mo. Sabi nga po, your worth is settled sa cross. Sabi, crucifixion of Christ, Jesus. Jesus didn't die because you are perfect. Hindi namatay si Kristo sa cross dahil perfect ka. Namatay siya sa cross for us to have a way. Kasi lahat po tayo ay makasalanan. Amen po ba? Yan. So sabi po dito, the cross is the proof that your value is already settled. Anong ibig sabihin yan, ate? Na the cross is the proof that my value is settled. Sabi po dito, because of the sacrifice of Jesus Christ on the cross, yung worth po natin ay no longer to be earned. Hindi na natin kailangang paghirapan. Meron na tayong worth agad sa ating Panginoon. Hindi na natin kailangang i-prove. Hindi na natin kailangang i-compare. Sabi po, sa atin, pag nakikita natin yung cross ni Jesus Christ, it is a reminder for us of how the Lord loves us so much. Amen? Kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. So, let us always remember na ang value natin is not based on our appearance, on our achievements, on our popularity, on our failures, or opinion of other person. Our value is already declared by God through Jesus' sacrifices. Dahil sa ginawa ng ating Panginoon, that's our value already. Amen? So next po, panglima. Sabi po dito, believe that you are chosen. So kailangan po nating paniwalaan na tayo ay pinili ng ating Panginoon. Sabi po sa Ephesians 1 verse 4, bago pa ginawa ng Diyos ang mundo, pinili niya na tayo na maging Kanya para maging banal tayo at malinis. Sabi nga, bago ka pa bigyan ng pangalan ng magulang mo, pinili ka na ng ating Panginoon. Hindi ka second option, hindi ka aksidente lang, hindi ka backup plan. Sabi nga, pinili ka ng Lord. Amen? So, like how we declared na hindi aksidente tayong nandito ngayon, pinili kayo ng Lord to be here today. Amen. Amen. So, let us declare, I am chosen. Yan. Amen. Tayo ay pinili. Sabi nga po, people may reject you, but God has already chosen you. Hindi ka man tanggapin ng mundong ito, but once you know your value, once you believe kung anong identity mo kay Kristo, sabi nga, you can walk, you can live with confidence and peace because God has chosen you. Amen. And number 6, in overcoming insecurity and comparison, live as a child of God. So, kailangan po nating mabuhay bilang anak ng ating Panginoon. Ano pong sabi dito? Ano po yan? John 1:12 po yan. Yan. Ang lahat ng tumanggap at naniwala sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, para po maging anak ng Diyos, meron po tayong kailangan gawin. O, anong sabi dyan? Kailangan nating tanggapin ang Panginoon. At pangalawa, kailangan nating maniwala. Mahirap po ba yun? Mahirap bang tanggapin na anak ka ng mahirap bang tanggapin ng Panginoon? Hindi, di ba? Sabi nga, you just need to invite Him sa inyong puso and the Lord will come to your heart. So, ano pang sabi dyan? Mahirap bang maniwala? Minsan mahirap, ate, kasi yung lalagay sa'yo ng puso mo. Pero, once you meditate na hindi, pinatawad ako, naniniwala ako sa ating Panginoon. Sabi nga dyan, may karapatan, binigyan niya na tayo ng karapatan na maging anak niya. Amen? Napakadali maging anak ng ating Panginoon. Kailangan lang natin siyang tanggapin at maniwala. Siyempre, pag naniwala ka, nandun na nakaangkop na doon yung pagsunod natin sa Kanya kasi naniniwala tayo. Tama po ba? O, sa mga kunyari, sa mga gamot, iinumin mo ba yun kung hindi ka naniniwalang hindi kayang pagalingin yung nararamdaman mo? Di ba hindi naman po? So, ganun din sa ating Christ. Na kapag ka naniwala tayo sa ating Panginoon, nandun na yung pagsunod natin sa Kanya kasi naniniwala tayong
may magandang plano sa atin ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga, ngayon, hindi ka na outsider. Ngayon, hindi ka na visitor. Ikaw ay family na. Kabilang ka na sa pamilya ng ating Panginoon. Kaya nga, we call each other brothers and sisters in Christ. Diba? Kasi tayo lahat ay magkakapatid na sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, sabi po dito, you don't fight for acceptance. So, hindi tayo nakikipag-battle para matanggap tayo dito. Sabi nga, tayo'y nabubuhay dahil tinanggap tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen. So, point number 7, rest in God's love. So, to stop comparing yourself and having insecurity, we have to rest in God's love. Sabi po dito sa Romans 8:38-39 po yan, nothing can separate us from the love of our Lord. Lahat doon binigay ng ating Panginoon. Sabi niya, mapalangit man, mapalupa, mapakamatayan man, walang makakapag-separate sa atin sa pagmamahal natin sa ating Panginoon. Na Bible study po namin to, may realization kami. Yes, it is true na walang makakapag-separate sa atin sa pagmamahal ng ating Panginoon. But, if we separate ourselves from the love of God, that's a different story. Amen? Minsan tayo po yung lumalayo. Minsan tayo yung hindi natin matanggap na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya right now, I want to remind you guys na maniwala po tayo na mahal tayo ng ating Panginoon. And stop running away from God. Huwag ka nang tumakbo sa ating Panginoon. Kung pagod ka na, kakatakbo sa Kanya, balik sa ating Panginoon. Gaya ng, di ba, prodigal son, yung father everyday nag-aantay siya at nung nakita niya yung anak niya, anong ginawa niya? Sinalubong niya yung anak niya, di ba, sa sobrang pagmamahal niya. So stop running away from our God. Kasi nga, wala pong makakapag-separate. Sabi po dito, even your failures cannot cancel God's love. So yung mga pagkakamali mo, hindi po niyan tinatanggal na. Hindi sasabihin ng Lord, ay hindi na kita love. 'Di ba tayo po yung mga tao pag nagkamali, ay hindi na kita love, ayoko na sa'yo. Wag mo kang kausapin. 'Di ba? Hindi ganoon ng ating Panginoon. Salamat na lang po na hindi ganoon yung ating Panginoon, 'di ba? Kasi ang hirap kaya manuyo. Tama po ba mga boys? Ang hirap manuyo, right? So sabi diyan, so lahat po tayo ay nagfe-fail. Lahat tayo ay nagkasala. Pero sabi nga doon, hindi nun na-cancel ang pag-ibig na ating Diyos sa atin. Amen? Amen. So sabi dyan, you may fail, but His love never fails. What a great reminder. Amen. Amen. And lastly po, yan, we have to depend on Christ daily. Sabi mo, daily. Yan, baka mamaya po kasi every Sunday lang tayo nagde-depend sa ating Panginoon. 'Di ba? Yung Monday to Saturday natin, hindi Lord, ako may control ng buhay ko. Gusto ko ma-depress ngayon. Gusto ko sad girl ako ngayon. Yan, hindi po ganon. We have to depend on our Christ daily. Yan. Sabi nga po ng ating Panginoon, sabi nga po sa salita ng ating Panginoon, Philippians 4:13, I can do. Amen. We can do all things through our Lord Jesus Christ na nagpapalakas sa atin. Amen. Sabi dyan, alone, you fall short. Pag mag-isa ka, pwede kang magkulang, pwede kang magkamali, you may fail. But in Christ, you are complete. Sabi sa inawit natin kanina, di ba? I lift my eyes to you, Lord. Kasi bakit? Pag hindi natin finokus yung eyes natin kay Jesus, ang daming pwedeng magnakaw ng identity natin. Tama? Ang daming distraction. Pwede kang tawag dito? Pwede kang ma-discourage pag hindi ka nag-focus kay Jesus. Sabi niya, in my faith will I break through, Lord. Sabi doon sa kanta, I will be complete in you once we focus our eyes, our hearts to our Lord Jesus. Amen? Amen. Lastly po, yan, can we all stand?
Yan. I want us to declare this. And may I invite our worship team. Yan. Sabi nga po dito, sabay-sabay nating i-declare. 1, 2, 3, go! I am chosen. I am loved. I am enough in Christ. Pinili ako, hindi ikinumpara. Minsan pa po, I am chosen. I am loved. I am enough in Christ. Pinili ako, hindi ikinumpara. Amen, church. Whenever comparison may come sa ating buhay, or kapag nandun na yung insecurity, let us always remember na tayo po ay pinili ng ating Panginoon, na tayo ay minahal ng ating Panginoon, na tayo ay enough na sa ating Panginoon, at tayo ay pinili niya hindi para ikumpara. Amen. God created us uniquely. So once again po, before we sing the song, sabi po dito, now I belong to you. Ngayon, kabilang na tayo or para sa Panginoon na tayo. Ang kailangan na lang natin ay ang Spirit ng ating Panginoon, ang presence ng ating Panginoon. Why? Kasi po yun yung nagbibigay ng kaibahan sa atin, yung presensya ng ating Panginoon. At ang kailangan natin ay yung katotohanan ng ating Panginoon. Kasi ang daming lies na binibigay ng mundo. So sama-sama po tayo na once again, let us surrender our lives to Christ. Mangingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon na, Lord, ito pala yung identity na binigay mo sa akin. Patawarin mo ako, Panginoon, kasi hindi ko nalalakaran. Kasi taliwas sa gusto mo yung nagagawa ko. Nasabihin natin sa Panginoon na, Lord, this time, not my will, not my own plans, Lord God. Hindi ang sarili kong kagustuhan, Panginoon, ang mangyari. But let your will be done in my life, Panginoon. Na Lord, sa mga nangyayari man po sa aming buhay, pangit man ito, hindi man nakaka-proud, Panginoon. But we believe, Panginoon, na ito'y kaya mong baguhin, kaya mong gamitin, Lord God, for your glory, Jesus. Sige po, let me pray for you. Panginoon, thank you po, Lord God, for reminding us today of our true identity in you, Lord. Patawarin mo kami, Lord God, sa mga panahon na pinaniwalaan namin, Panginoon, yung mga bagay na hindi naman ganun yung pagkakalikha mo sa amin, Panginoon. Hindi namin paniniwalaan, Lord God, yung katotohanan, Lord God. Mas pinairal namin yung insecurity namin, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, that you break the lies, Lord God, of the enemy in Jesus' name, Lord God. Break the lies, Panginoon. Hayaan mong, Lord God, mag-sink in sa amin that we are your chosen people. That you love us, Lord God. That we are enough, Lord God, in you, Lord God. And that you have chosen us not to compare us, Lord Jesus. I pray, Lord God, that you teach us to see ourselves, Lord God, the way you see us, Lord God. You see us, Lord God, as chosen, as loved, as accepted, Lord God, and enough in you, Lord God. Lord, I pray, Lord God, na help us, Lord God, to walk, Panginoon, confidently, Lord God, as your children, Panginoon. Lord, not your will, Lord God. Not our will, Lord God, but let your will be done in our lives, Panginoon. We praise you, Lord God. Patuloy ka pong mangusap sa amin, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen.